Magandang araw muli mga teachers ng MCA, especially mga teacher ng Makati. Nandito na naman po tayo sa pinaka-latest update ng ating e-card. Last update po natin ay itong e-card natin para makagawa tayo ng PDF individually. So, yun po ang ginawa natin. Pero ngayon po, ang update po natin ngayon ay mas mabilis. Kasi, una, hindi lang isang PDF ang magagawa natin. Kasi nung nakaraan, every name, one by one, gumagawa tayo ng PDF. Pero ngayon, ginawan ko na rin po ng all PDF. Ibig sabihin, bulk PDF. Ibig sabihin, lahat yan gagawin niyang PDF. Pero bakit ako gumawa ng magkahiwalay? Kasi nga po, may mga instances na kailangan natin i-prioritize yung iba. Kasi particularly sa high school, ay hindi lahat nakukumpleto kaagad. So, hindi naman natin pwedeng isabay, lalo pa dun sa tinatawag natin mga PL o Principals List. So, kailangan nating maunang gawin yung kanila at maibigay agad yung kanila. Kaya meron individual PDF. At meron tayong, pag kumpleto na lahat, pwede natin gamitin itong all PDF. At ang dinagdag ko dito ay itong setup file location. Before kasi, meron na akong nakaset na file location kung saan. Ngayon, ang problem, syempre, pag binigay mo sa kanila to, sasabihin mo pa sa kanila kung saan yung sinet mo dun sa program. Kasi ito program po to Visual Basic. So ngayon, hindi mo na kailangan kung sabihin ko saan mo sinet. Dito pa lang ay magse-set up na sila ng file location kung saan nila kailangang i-save yung file. Kaya every time na gagawa sila dito, make sure na unahin nila itong set up file location, and then pag kinlik nila itong create PDF or all PDF, so alam na nila kung saan siya magsisave. So, ang i-update po natin ngayon, ito. Kaya na sinabi ko. And then, meron pong additional file. Since nakasave na siya as PDF, meron naman tayong ginawang another file, another Excel file. Hindi ko po siya in-embed dito o isinama rito. Kasi medyo complicated po. Baka mamaya, kung hindi naman kailangan mapindot nila, so mag-send agad ng email. Ang isang application na ginawa ko ay email sender. So, kung dati, ang ginagawa natin, individually, sinesave natin as PDF, and then, sinesend natin manually yung file, pag PDF na, sa either Messenger, or yung iba, email. So, isa-isa natin sinesave sa email, tapos ina-attach natin. Medyo matagal. So, ginawa ko po ay, mas pinabilis ko, gumawa ako ng another Excel file na ang trabaho lang po niya ay mag-send ng email. Meron din po siyang individual sending at meron din po siyang bulk sending. Ito po yon. Yan. So, ngayon po, bago po natin to gamitin, siyempre, since na Excel to, under Microsoft Office, ang ginagamit po natin kailangan dito ay instead na gagamit tayo ng sa Gmail or na sender, so ang ginagamit po natin ay Outlook po. Pero don't worry, kasi ang Outlook ay under ng Microsoft. So, ibig sabihin, pag under ng Microsoft, kailangan ang email account mo ay Microsoft. Like for example, juandilacruz.outlook.com or juandilacruz.live.com. Yun po kasi ang mga emails provided ng Microsoft. Pero, pwede po tayong mag-link ng kahit na yung email natin mismo sa Gmail. Like for example, gmail.com, pwede po natin i-integrate yan sa Outlook. Gumagamit po tayo ng tinatawag na POP and IMAP. May mga settings pong gagawin. So, yun po, madali lang naman pong gawin nyo. May instruction din. Pero, since pag ginagamit po natin ay yung tinatawag na Gmail with admin account. Ano ibig sabihin ng mga Gmail with admin account? Like for example, under the company, may administrator, mayroong yung email mo ay hindi directly ikaw ang gumagawa,
may administrator na nagpo-provide ng email mo at siya rin yung may kakayanang gumawa ng restriction or mag-filter, mag-delete at mag-reset. Yun po ibig sabihin. Like for example, yung mga educational email address. Like halimbawa, .edu.ph, ganon. Mga school, usually mga school emails. Yan, edu.ph o kaya company. Like for example, microsoftcompany.com or kung ano mang brand name ng inyong company na ginagamitan nyo ng email. So, ang gamit nyo ay Gmail. So, yun po. Pwede po nating i-link dito sa Outlook. So, buksan po natin yung Outlook. So, parang mangyayari dito po sa Outlook ay magiging ano lang siya, bridge or sender. Pero ang gamit nyo ay yung email nyo. Like for example, ito. Binuksan ko Outlook ko. Sabi, profile name. Kasi meron akong dalawang profile name dyan eh. Yung originally, meron akong Outlook account under Microsoft. So, syempre, since nasa school tayo, under admin account, so ang ginagamit natin kadalasan ay yung ito ng school emails natin na naka-attach yun. Like for example, june@mcmakati.edu.ph. Depende kung anong school kayo. So, okay mo yan. So, every time na gagamitin nyo ito, make it sure na para hindi magkaroon ng problem, i-open nyo muna yung Outlook. Kailangan bukas siya. Para pag nag-send kayo, directly siya mag-send. Ngayon, paano naman natin i-link muna yung email account nyo or Gmail account nyo or edu.ph account nyo dito sa Outlook. So, may mga proseso pong gagawin. Medyo matrabaho. Pero, meron po akong ginawang mas mabilis. I-install nyo lang. So, kung mapapansin nyo po dito, wait lang po ha. Dito sa buksan lang po natin ha. Ito. Sa drive ko. So, maraming bukas. So, medyo mabagal. Wait lang, tingnan natin. Yan. Hintayin lang po natin ng konti kasi itong PC natin ay medyo mabagal na. Kaya, dapat kanina ko pa binuksan. Pag ngayon mo pa lang binuksan, tagal yan. Like for example, dito sa drive na to. Yan. So, ang gagawin lang po natin dito, wait lang ha. I-back natin. Back. Yan, dito tayo sa ito. Yung pinaka-sample natin, drive natin. So, i-install nyo lang po itong wala dito. Wait lang. Ito dito sa viewer. Yan. So, napakadali po. Ang gagawin nyo lang po, itong Google App Sync Setup.exe. Para po yung Google Gmail account nyo or .edu.ph account nyo ay mai-link nyo, yun yung maging default email nyo sa Outlook. I-install nyo lang po to. So, don't worry, bibigay ko ang link. O, doon lang may website to, pero para hindi nyo nahanapin, dito sa ilalim ng aking sa ilalim dito, yung mga sa caption ng itong video nito. So, mada-download nyo po itong bibigay ko po yung link sa inyo. Ang gagawin nyo po, i-install nyo lang yan. Pag i-install nyo, so hindi ko na kasi kailangan i-install dahil may naka-install na ako. Pag i-install nyo po, meron lang dong mga forms na sasagutan nyo and then tatanungin nyo kung anong email ang gagamitin nyo. Make sure na kabisado nyo yung email ad nyo ng .edu.ph and yung password niya. So, once na in-install nyo yan, so lalabas yung Outlook. Yan. I-next nyo lang hanggang sa matapos nyo. Tapos, ma-set up na yung Outlook nyo. Lahat naman tayo na gumagamit ng Windows may Outlook yan. Basta, ang naka-install sa inyo ay, basta meron kayo naka-install na Office, meron kayo Microsoft Excel, Word, PowerPoint, ang tawag dyan ay Microsoft Office, may kasamang Outlook yan. Sa Windows mismo may kasamang Outlook. Kaya, i-install nyo lang ito. Okay?
So, ganito. Start tayo. Ulitin ko dito. Ito yung pinaka-template ng card para sa mga MCA teacher ng Makati. Pero pwede rin itong gamitin ng ibang MCA chapter kung ganito ang format ng subjects nyo. Total, kahit di naman ganito ang card nyo, basta ang format ng subject nyo ay ganito, like for example ito, yan ang pagkakasunod-sunod. O kung marunong naman kayo mag-edit, pwede nyo namang ayusin. Huwag lang magagalaw itong mga formula. So, pag ganyan ang pagkakasunod-sunod layout ng inyong mga subjects, so ibig sabihin, pwede nyong gamitin to. Ito kasi automatic na. Ito ay final rating ang tawag dito. Hindi ito yung first subject na magko-compute kayo ng grade. Kasi yung ginagamit natin doon yung galing sa DepEd. Pero dito sa final, pwedeng itong gamitin kasi parehas lang naman ang ginawa kong computation din sa DepEd. So ito, ilalagay nyo, i-input nyo lang dyan lahat ng subjects nyo. Pero dito po sa MAPE, ito po hindi nyo po gagalawin, nakalak to. Kasi magbe-base po dito sa computation ng music, art, PE, and health. So ito po, magbe-base yan. So, mag-i-input lang po kayo yan dito mula Pilipino hanggang AP. Tapos, doon sa under ng MAPE, music, art, PE, health. Kaya po nakaiba ang color nitong music, art, PE, health. Kasi dito po kayo mag-i-input and then automatic i-compute siya ni MAPE. Tapos ito, ito pong EP ay ESP. EP lang na ilagay ko. Itong computer ay hindi ko po nilagay sa ngayon kasi dito po sa atin ay wala tayong subject ngayon temporarily ng computer. Pero ibabalik po natin yan pag nag face-to-face na po tayo. Sa high school po, ay ang computation ng computer ay kasama po dyan sa MAPR sa PLE. So, yun po. So, pag nag-compute po siya, ito po yung mga magiging average niya. Naglagay ako ng parang place niya kung ito, alba, first, second, third. Pero hindi po yan. Kaya ako nilagyan dyan kasi may nilagyan ko siya ng program na auto-ranking. So, kung mapapansin nyo, kung sino yung itong grade na to, so, shuffle dyan, di ba? Depende kung sino pinakamataas. Pero pagdating dito sa column na to, column S, ay, dito sa column R, ay niranking na niya. Niranking na niya kung sinong pinakamataas. Like for example, ang pinakamataas based dito sa computation, si Alejandro, hindi, si Lomboy. Pero ang number 1 sa row, sa alphabetically ay si Alejandro. Si Alejandro 87, pero ang nakakuha na pinakamataas ay si Lomboy. Nasaan ba yun? Hanapin natin. Ito. Kaya pansinin nyo, si Lomboy ay number 23. Pero pagdating dito, automatically, niranking na niya. Kaya hindi na kayo mahihirapan. Pansinin nyo, nasa pinakamataas. Nakarank na siya, pababa. Ayan. So, ito, nilagay ko lang to, walang program to, para malaman mo, itong first place. Kung meron pa tayong top 10, nilagyan ko ng top 10, although na wala ng top 10 ngayon, pero kung sa sarili nyo lang, kung sino ang pumasok sa top 10 nyo, ay makikita nyo agad kung sino. At ito, yung tinatawag natin PL. Ang PL ay Principals List. Automatic na rin yan. Automatic na rin yan. So, patunayan natin na automatic yan, magbura tayo ng like for example ng isa. Dito kay sige, huwag na nga rin. Like for example, magbura tayo dito sa Pilipino. Pansinin nyo, nabago. Nabago yung ranking niya at nabago rin yung PL niya. Pag binalik ko, tignan nyo. Okay? Nabago yung ranking and then bumalik yung PL. So, ibig sabihin, yung PL natin ay gaya nito si PL umabot 90 and above. Pag 90 and above ka, ibig sabihin, kasama ka sa principals list. Pero pag below 90 ka, so hindi ka naaabot. Gaya nito, si Mesa Altesa, so 89.88. So hindi na siya umabot, although na may point. So pwede sanang i-round off. Kaso dito sa final rating natin hindi nira-round off. Mahalaga ang mga pointing system natin para may cover up natin yung kung sino talaga yung eksaktong grade na nakakuha.
For example, ito 90. So, sakto 90. So, pasok si Sophia. Kung ito sana si Mesa ay nadagdagan pa niya yung points niya, so pwede siyang pumasok. Okay? So, yan po, automatic. Kaya, so, hindi na kayo may hirapan. Okay? So, dito sa banda dito, ay, dito ko na rin po kasi sinama itong sa card, yung tinatawag nating behavior. Ano ba yung sa card? Ang tawag dito sa card, itong behavior statements. Yan. So, yan po yung lineup. So, pwede po nating gamitin yan. Kung sa ibang chapter tayo, pwede rin natin magamit yan. May first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So, ito kasi mga content na ng card to eh. So, dito na kayo nag-i-input. Like for example, ito yung mga number of school days, number of present, number of days absent. So, i-input nyo lang dyan. So, ito namang RC database, ito, isa akin na po ito kasi pagdating ng fourth quarter, hard copy na. Hard copy na siya. So, ang ginagawa ko, ito yung pinaka-database ko. Ayan o. Dito nakalink yung aking panggawa ng card. So, ang paggawa ko ng card ay ibang application. CorelDRAW ang ginagamit ko. So, hindi na rin ako mahihirapan. Pag natapos sila to, automatic, sasalang ko na lang doon sa card. So, pwede ko nang ma-print yung card. So, ito, dito, yan, sinama. Dito naman sa insert name, hindi lang name ang ini-insert mo dito, pati lahat ng details ng isang estudyante. Una, siyempre, yung name, LRN, chapter, school year, birth date, age, gender, ayan. Teacher man o principal. Okay. So, ngayon, mag-start na tayo. Like for example, sabi ko sa inyo, bago tayo gumawa nito, uunahin nyo itong set up file location para malaman nyo kung saan nyo ba isi-save. So, mag-set up tayo ng file location. Okay? So, may lalabas siya na window. Ngayon, pipiliin nyo. Dito ako pupunta sample dito sa drive D. And then, kasi nyo may new folder, di ba? So, pipiliin ko yung new folder. Although na mag-create pa rin siya ng folder under new folder. Under sa folder na pinili nyo. So, pag in-okay ko yan, so, ibig sabihin na set up nyo na yung new folder. And then, individually, kung mag-create kayo, kung sino yung makikita nyo dito sa name, ayan o, may drop down, may pili lang kayo. Ito, searchable to. Like, for example, ang gusto nyo piliin ay si Bisagas. Ka-type lang kayo, automatically, may autocomplete na siya. May enter nyo lang, na kay Bisagas kayo. So, wala pa kasing mga laman ito. Pag kinreate PDF nyo yan, yan. Pag pumunta po kayo doon sa binuksan natin kanina, drive D, lang medyo mabagal. Open new window. Yan. Ito, new folder. Pansinin nyo, pag yung pinili kong new folder, pag binuksan nyo, nag-create na rin siya ng folder. Kaya hindi na kayo mahirapan makikita. Nakalagay dito, grade 3 patients report card. So, under ng grade 3 patients, mapapansin nyo, nandiyan na si Bisagas. Pag click nyo to, natin so, gamitin natin ay si ito, Acrobat. Hintayin lang natin ng konti. Medyo mabagalan talaga. Yan. Ayan na. Okay. So, yan na yung card ni Bisaga. So, sino nyo? Bisaga Sabrina Desiree. So, okay. Diba? So, yun na yun. Yeah. Okay. So, i-close na muna natin. Close na muna natin to. Okay. So, i-delete ko uli. Para pakita ko sa inyo. Ayan. Dinelete ko. Back tayo. Itong folder mismo ito, i-delete natin. So, under new folder, wala na siyang laman uli. Okay? So, balik tayo doon. Ang i-click naman natin itong all PDF. And then, punta tayo sa folder. So, pansinin nyo, nag-create siya. Habang binuksan nyo, tingnan nyo, binuksan ko, gumagawa siya ng PDF. Okay? So, yan yung tinatawag na bulk PDF. All PDF. So, ginawa na niya lahat. Kanina, isa lang. Kaya na sinabi ko sa inyo, bakit dalawa pa ang ginawa ko? Kasi nga, particularly sa high school,
may mga hindi pa lahat nagko-comply do'n sa mga grades nila na pinapagawa ng mga teacher. So, hindi mo naman puwedeng bigyan ng bagsak na grade. So, may mga binibigyan mo pa sila ng chances na makapagpasa, makapag-submit ng mga kailangang ipasa, pero hindi mo naman sila puwedeng isabay do'n sa mga tinatawag nating mga, ah, like for example, yung honor, yung talagang on time gumawa. Siyempre, ine-expect nila na yung gano'ng date, dapat makuha na nila yung card nila. Kaya siyempre, pina-priority mo sila, inuuna mo sila. So, gano'n. Kaya ginawa ko yung gano'ng dalawang setup. Okay. So, pansinin niyo, nakagawa na ako. Ito. Okay. So, nagawa ko na yung buong PDF niya. Ngayon naman, punta tayo dito sa kabila. Ito na namang mail sender. Ano mang gamit ito? Ang kagandahan dito, ganito rin yan, may name. Ang paglalagay dito, meron tayong natawag na insert data. Dito sa insert data, nakalagay dito, yung input name and input email lang. So, ang kagandahan dito, para hindi kayo malito, kung ano yung nasa file name, like, ito with attachment to eh. Dito, balik tayo dito ha. Ito yung insert name. Kung ano mismo yung nandito sa file name niya, huwag mong babaguhin. Yan mismo ang kokopyahin mo. Kakopy mo yan. Yan mismo. Halimbawa, copy. And then, yan mismo yung ilalagay mo dito. Kasi, yung dun sa attachment niya, kung ano yung PDF attachment, ito rin kasi yung ano eh, pag gumawa ka ng PDF, kung ano yung eksaktong pagkakasulat ng pangalan tsaka ng apelyido niya, yun mismo. At yun din ang nagsisave as PDF file name. Ganun din. So, kailangan parehas sa parehas. Para, pag nag-send kayo, yun mismo yung hahanapin niya. And then, dito naman sa kabila, ilalagay niyo mismo kung ano yung email niya. Okay. So, magsasample lang tayo ng 4 na, burahin muna natin to. Like example, 1, 2, 3, 4, wait lang. So, mag-sample tayo ha. Mabura. Wait lang. Wait lang. Yan. Tapos, mamaya na. Okay. So, itong gmail.com, naglagay ako ng 4 na yahoo.com. And then, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pag magse-setup na kayo, ang una nyong gagawin, ay bubuksan nyo to si Outlook. Kasi, ano to eh, ito yung parang pinaka application niya. Siyempre, pag hindi nyo binuksan yan, ang mangyayari, pag kinlik nyo yan, hahanapin niya muna ito. So, magbubukas siya. Minsan, napuputol yung mga sending niya, hindi niya lahat nasisend. So, pansinin nyo, nilagyan ko siya ng mga email. So, bukas na siya. Ayan, oh. Close natin, bukas na siya. So, ito yan. Balik na tayo dito. Magsasend na tayo ng email. Ngayon, sabi ko sa inyo, meron tayo ditong send single email and send bulk email. Gaya din kanina, bakit ka mag-send ng isang email lang? Bakit ka mag-send ng kailangan ng maraming email? Paano kung, sabi ko nga sa inyo, hindi pa kumpleto? May send mo na ba sa kanila? Paano kung ito lang ginawa natin? So, manually, gagawin mo na naman to. So, nagawa na nga ako para hindi ka mahirapan. Ngayon, hahanapin mo lang din kung kanino i-send. Kung ano yung makikita mo sa name na to, ay yun din ang masisend mo. Ngayon, dito, meron nakalagay dito, type your message here. So, dito yung mga message natin. Pansinin nyo, ito, editable yan. Ito, subject. Ilalagay mo yung subject, kung ano yung subject mo. So, like for example, hindi ito yung subject, kung anong math, English, science.
yung subject sa email. So, nilagay ko ang subject as second quarter report card. So, yun yung magiging subject ng email mo para makita niya agad. And then, naglagay ako ng heading. Editable to parehas. Editable to. Pero ito, pansinin nyo, ito hindi editable, itong name. Kasi itong name ay nakalink na dito. Kung ano yung makikita mo dyan, makapaltan yan. Pansinin nyo. Yan, automatic na yan. Kasi bakit ko inilock to? Once kasi na nabago yung mga spelling, magkakaroon ng problema. Hindi niya mahanap yung attachment dito. Kasi hindi siya magkaparehas eh. So, ganun ang ginawa natin. Ang bago mo lang dito, kaya ang ginagawa ko dito pwede nyo baguhin. Kung high school, pwede nyo directly sabihin, Dear Mr. or Miss Ilagan. O kaya, yan, Mr. and Miss Mesa Artesa. O dito naman, pag elementary, ginawa ko na lang, Dear Guardian of Mr. and Miss, ganon, blah blah blah. Tapos ito, pinaka-introduction message, we're looking forward to meeting you. And body, editable yan, pwede mong edit. We've attached some documents for your review. Ito, kindly regards, pwede mo ring baguhin. At ito ring sender, ay pwede mo ring baguhin itong sender. Itong section ay pwede mo ring baguhin. Okay. So, dito nilagyan ko rin ng choose file location. Kung kanina, nakalagay ay dito sa card mismo, nakalagay dito ay set up file location. Dito naman, ang ginawa natin ay choose file location. So, naka-set up ka na. Saan ginagamit ng file location? Kasi, dito mismo, sa mail sender, sabi dito, automated email sender with attachment. So, hahanapin niya yung attachment. Ano ba yung attachment mo? Bakit ka ba, magpapadala ka kasi sa kanya ng card eh. Papadala mo sa kanya yung PDF card mo. So pansinin nyo dito, nakalagay D, new folder, grade 3 patient. O, tama rin. Yung nakaset up. Pwede gagawin nyo, hahanapin nyo muna, choose file location, and then, folder, bubuksan nyo muna yan. Kasi nga, nagawa pa siya ng hindi dyan agad. Baka gayahin nyo. Kanina kasi, ang pinili natin na yung location. Ibig sabihin, dun siya magsisave. Pero dito sa new folder, bubuksan nyo pa yan kasi, wait lang. Dito sa new folder, double click nyo, meron pa kasi siyang ginawang isang, hindi nyo agad i-okay yan. Balik tayo igagano nyo, tapos i-okay. Huwag nyo muna i-okay yan. I-double click nyo yan kasi may isa pang folder. Yung folder kasi, yun ginawa mismo nung, PDF creator. So, saka nyo pipiliin yung folder na yan, saka nyo i-okay para masigurado niya na nandoon siya sa tamang folder, nandoon yung attachment. Kasi pag nagkamali kayo ng folder, magse-send pa rin yan. Yun nga lang, wala siyang attachment. Okay? So, naka-ready na tayo. So, papakita ko lang sa inyo yung mga email. Like for example, ito Ito yung email natin. Wait lang. So, pansinin niyo itong email sa inbox. So, sa inbox natin, pansinin niyo, ito yung mga sinend ko nung nakaraan. Wala pang laman. Dito naman, sa Gmail natin yan. Dito naman sa Yahoo. So, dito rin, yung inbox, wala ring laman yan. Wala pa ako sinesend. Okay, babalik tayo dito. And then, mag-send muna tayo ng isa. Si Miss Altisha, wala siyang email. Hindi ko nalagyan. So, dapat doon tayo, pipili tayo doon sa may email. Okay, ito si Tatel. Isesend ko siya sa gmail.com. Yun di mayuga@gmail.com. Subukan natin kung magsesend siya. Okay? Tapos punta tayo dito sa Gmail natin. Gmail. Ayun. Tingnan nyo. May dumating. Sino yung sinend natin? Si Tatel Kirk Machu. Tingnan natin. Buksan natin yung card na to. And then, makikita nyo. Yun. Dear Guardian of Mr. and Miss
tell kayo, Matthew, we're looking forward to meeting you. We've attached some documents for your review. And then, meron siyang attachment. Buksan natin. Okay, tingnan natin kung tama. Tama yung name niya dun sa card mismo niya. So, ibig sabihin, hindi siya nagkamali. Okay. So, okay, di ba? Yun yung individual sending. How about naman kung ang gagawin natin ay yung bulk sending naman. So, pag sa bulk sending tayo, ganito. I-click na natin to. Based dito sa mga emails na nakalagay dito. Okay? So, tingnan natin. Minsan, medyo delayed yung iba. So, mga ilang minutes lang naman. So, pag maramihan kasi, nag-delay, hindi mo agad makikita. At least, may makikita kang result na dumating yung message. So, subukan natin i-send na siya. Okay. So, punta tayo dito sa email natin. Dito, meron dito sa Gmail ko, ilan to yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung Gmail ko eh. So, punta tayo dito sa Gmail. So, yan, may dumating na. Kita natin. 4 na. Isa na lang. So, siguro nagkaroon lang ng delay ng konti. 1, 2, 3, 4. So, may dumating na 4 na email. So, 1, 2, 3, 4. So, nag-delay lang ng konti yung isa. Siguro maya-maya, darating na rin yun. So, punta naman tayo dito sa Yahoo Mail natin. Dito sa Yahoo Mail natin. So, punta ka dito sa inbox. Ayan. May dumating. Ayan eh. Ilan ang dumating? 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? 5, 6, 7, 8. Okay. So, almost dumating na lahat ang email dito. Okay? So, successful. So, mapapansin mo dito, it's either na-delay lang ng konti yung isang email na hindi dumating. Okay? So yan. So, makikita natin mga teachers na napakalaking tulong talaga nito sa atin. Lalo pa sa paggawa ng card. Mula sa paggawa ng card hanggang sa pagsisend natin ng email with attachment sa ating mga estudyante. Okay? Sana ay makatulong sa inyo ng malaki itong ginawa kong video at magamit natin para sa ating mga paggawa ng card, pag-send ng email. Kung may katanungan tayo, ay pwede po tayo mag-comment at sa iba naman ng mga hindi under ng Makati. Kung may katanungan kayo, pwede rin kayong magtanong at huwag natin kalimutan i-subscribe itong channel na to, and then yung installer po ng Google Sync para sa ating Outlook ay madadownload nyo lang po dito sa baba. Okay? Thank you. Marami pong salamat and God bless you.